Magandang araw mga bata, ako ang inyong Ate Alia at sa araw na ito, ako ang inyong magkakasama para tuklasin ang mga bagong kalaman na inyong matutunan na panibagong aralin. May alam ba kayo kung ano ang pandiwa? Pamilyar ba sa inyo ang salitang ito? Sigurado akong napag-aralan niyo na ito sa mga nagdaang baitang. At sa araw na ito ay ating palalawakin ang inyong mga kalaman tungkol sa paksa na ito. Kaya naman, ihanda ang inyong mga papel at panulat para sa nakahandang gawain. Ay maaaring banghayin sa iba't ibang aspekto. Ito ay tumutukoy sa mga panahon kung kailan nangyayari, kung mangyayari, o kung ipagpatuloy pa ang kilos na naganap. Ngayon naman ay ating alamin kung ano ang iba't ibang uri ng aspekto sa pandiwa. Magandang araw mga bata, ako si Kuya Mar. Ako ang inyong makakasama sa pagtuklas ng unang aspekto ng pandiwa. Ngayong alam niyo na kung ano ang pandiwa at ang mga iba't ibang halimbawa nito, atin namang alamin ang unang aspekto nito. Gumagamit ng iba't ibang panlapi ang aspektong ito. Ang sumusunod ay ilan lamang sa mga halimbawa nito. Una ay ang panlaping na. Ito ay nilalagay sa unahan ng salita. Halimbawa, ang aking kaibigan ay natuwa sa kanyang regalo na aking binigay kahapon. Sunod ay panlaping u. Ito ay nasa gitna ng bahagi ng salita. Ang salitang panlapi na nag ay maaaring gamitin sa aspektong ito. Ito ay nilalagay sa unahan ng salita. Ang panghuling panlaping salita ay in. Ito ay nilalagay sa gitnang bahagi ng salitang ugat. Ngayong alam niyo na ang unang aspekto ng pandiwa, maaari na tayong tumungo sa ikalawang aspekto. Hello mga bata! Ako si Ate Ira. Ako ang magtatalakay at magbibigay kaalaman sa inyo tungkol sa ikalawang aspekto ng pandiwa. Aspektong pagkasalukuyan ay perpektibo ang tawag sa ikalawang aspekto. Ito ay nangangahulugan na kapag ang kilos na isinasaad o kasalukuyang ginagawa o nasimula ng gawin at hindi pa natatapos. Unang panlapi ay na. Ito ay nilalagay sa unahan ng salitang ugat. Halimbawa, si Ali ay naglalaro kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang kasunod naman ay ang panlapi ng salita na ugat. Ito din ay nilalagay sa unahan ng salita ugat. Maaari rin gamitin ang sa gitnang bahagi ng salita. Ang susunod na panlapi ay ang nag. Inilalagay ito sa unahan ng salita ugat. Ang panghuli ay ang salitang in. Ito ay ginagamit sa gitnang bahagi ng salita ugat. Malino na ba sa inyong kaisipan kung ano ang aspektong pagkasalukuyan ay perpektibo? Tumungo na tayo sa panghuli at ikatlong aspekto.